Alright guys, it's another video. So, meron tayo ditong unit, Ultron S1. Ito yung mga old version na single hub. So, ito ay C-type suspension. So, ang problem nito, na-disgrasya yung hall sensor. Nagkaroon ng error sa throttle, error 10. So, ayun. Kayas yung mga wires dito sa may hub motor. So, gawin natin, replace na natin to, or kung kaya pang i-repair, pero I suggest na i-replace na lang kasi, ayan, kung makikita nyo, kung sakali sana hindi nadama yung hall sensor sa loob kasi kung magkataon dali. So, tanggalin muna natin tong nasa deck nya. So, baklas muna tayo para mahugot natin yung buong wires. Then, ma-check din natin yung hall sensor sa loob kung okay pa siya. So guys, ito na yung wire, pinutol ko na rin. Tapos ito yung controller, yung wirings. So di ko na dinisconnect to, mamaya na ko na lang di-disconnect. Tapos ito pa yung natirang wire. So discartehan ko na lang, titignan ko kung magkakasya. Ito na, bali ang gagawin na natin dito, papalitan tayo ng transistor. Kasi nung check ko to, puro sira na. Tapos ito yung transistor na ipapalit natin. 3144 yung ano na ito, yung code ng transistor. Palit natin dito. So ito guys, natanggal ko na yung transistor. Ito yung tatlong papalitan natin. So may nabibili kasi na isang set nito. So ang gagawin ko lang dito is papalitan ko lang talaga yung mismong transistor. Itong board as is na to may iwan kasi pwede pa naman siyang gamitin. Natanggal ko na yung luma. So yung luma, yun yung kulay. Ayan, yung kulay blue. So, ito na ngayon yung bago nating transistor. Yung kulay pula. Ang code pala nito is 3144. Diba, nagamit pa natin yung pinaka board. So, goods pa rin naman yan. Masasalpak pa rin naman natin siya dito. So, yan guys, lagay ko na yung transistor. Yan. Meron ng sariling ano yan, insulation. Kaya mas maganda siya tignan. Ayan. Pakaganda guys. Ayan. Okay na siya. Tapos tutulak ko na lang siya para malagyan ko ng insulation sa ilalim para hindi magdikit yun nandito. So, ayan. Tapos lalagay ko na rin yung pinaka-wirings niya. So, ayan guys. Na-set up ko na yung wire sa loob. Naipasok ko na rin yung pinaka-harness. Diretso na siya dyan. So, ayan na yung wires. Tago na rin yung iba. So, ito na lang yung transistor na lang. Para ma-check ko kung okay siya. Then, after nito, matatest ko muna kung babasahin ng controller. Tapos kung muna magiging error sa pinaka-throttle niya. Ayan na siya. So, ito. Nakakabit ko na yung buong hub motor. So, tetest ko na lang. Salpa ko muna sa unit. Para malaman natin kung gagana ba siya o hindi. So ito guys, na-set up ko na yung ating hub motor. Okay na siya. So connected na rin yung maayos yan. Ito, wire management ko na lang mamaya. Pero ayan, nalagyan ko na rin siya ng pambalot. Tapos ito, nalagyan ko na ng electrical tape para in case hindi na maulit yung mangyayari. Hindi kasi talaga may iwasan yung kailangan may cover talaga dito sa may ilalim ng hub motor kasi yun ang disenyo nito, yun ang pangit sa design nito. Hindi naman kasi pwede na yung wire nakaangat dito, papasukan ng tubig tong hub motor. So yun, mamaya ipipix ko na yung wirings dito, pero tetest ko muna siya kung wala akong magiging error. So ito guys, nakabit ko na yung motor, then na wirings ko na rin lahat, na double check ko na yung mga wires. So good to go na tayo guys. Ito yung voltmeter natin, 64.8. Then ito yung ating throttle, no error. Then throttle tayo. So ayan, running na siya. Ayan. So okay na to guys. Okay na yung ating ni-refer na unit. Alright, dito ko na rin guys natapusin ng aking video. Please like, share, and subscribe.
to our YouTube channel, and don't forget to click the notification bell para maging updated po kayo sa mga next videos tulad nito. Thanks for watching.